So, meron na naman tayong panibagong tatalakayin guys na isang panibagong loan apps na madadownload lang natin sa Google Play Store. Pero wag nyo muna siyang balaking i-download guys dahil ako muna yung magre-review sa kanya dito sa ating topic ngayon para ma-make sure natin guys no kung okay ba siyang utangan. Ang pangalan nga nitong loan app na to guys no na nasa Google Play Store ay ito nga si OPeso BIP / Quick Approval Fund na pagmay-ari guys no ni Waxin Lending Incorporation. So hindi ko alam guys no kung bago lang ba siya or nagpalit lang siya ng panibagong pangalan. And based din guys no sa kanyang download, sumabot na ng 100,000 yung nag-download nitong loan app na to. Legit kaya itong applications na to? Well, malalaman natin yan guys no dito sa ating topic ngayon. Kaya naman kung interesado ka, keep on watching. Hi guys, it's Ciel Mariano and welcome back to my another vlog. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe dahil palagi akong nag-share ng mga experience ko about sa OLA dito sa aking channel. So ayun nga guys, no, meron naman tayong panibagong i-review na isang OLA na nasa Google Play Store at bagong-bago lang siya guys, no? Pero not sure kung bago ba talaga siya or nagpalit lang talaga siya ng kanyang pangalan. Kasi guys, no, based sa kanyang downloads, umabot na ng 100,000 yung nag-download dito sa loan app na to. And meron na rin siyang 3.2 na rating. So I think guys, no, hindi siya bagong loan app, kundi baka nag-change lang talaga siya ng kanyang pangalan. Sa mga nakakaalam dyan kung ano yung dati niyang pangalan, comment down below. Anyway, sabi pala guys no, ni OPeso sa kanyang application na safe and trusted daw siya and easy and fast loan approval. So ayun nga guys no, na-curious nga ako dito sa loan app na to kaya napa-download ako. Anyway, wag niyo muna siya guys no i-download hangga't hindi niyo pa natatapos itong video natin dahil i-share ko sa inyo guys no kung okay ba talaga itong si OPeso. So nung inopen ko nga guys itong loan app na to, dito guys meron siyang disclosure statement and privacy policy na kailangan nating basahin at intindihin bago tayo mag-proceed guys no sa kanyang applications. And dito guys pag once na okay na at nabasa mo na, click mo lang yung agree and continue. Then dito guys mapupunta tayo sa cellphone number na kung saan kailangan nga natin mag-provide ng cellphone number na gagamitin natin sa ng applications. Then ilalagay lang din natin guys no yung OTP na ma-receive natin. Sa kanyang dashboard guys no, merong magpapakitang permission na kailangan nating i-allow or i-agree, which is itong camera and image, installed app list, SMS list, device information. So yun guys no yung hinihingi niyang permission, then click lang natin yung agree para makapag-proceed na tayo at makapag-apply sa kanilang application. So dun pa lang guys no, dapat aware na tayo sa mga ina-allow nating permission. Like para hindi na tayo guys magtaka kung bakit sila tumatawag sa mga contact list natin kahit hindi naman natin sila ginawang contact reference. Kasi dun pa lang guys no, once na inallow natin yung ating contact list dun sa permission na hinihingi nitong mga kagaya nitong loan app na to guys, means magka-card sila ng access sa ating contact list, sa ating SMS, phone and device, yung mga ganyan. So dito nga guys no, up to 20,000 daw yung pwede nating mahiram dito sa loan app na to. And sa pag-apply guys no, kailangan nating pilapan yung ating personal information, emergency contact, identifying information, withdrawal information, tsaka guys yung ating loan information. Sa basic information guys no, pipilapan natin yung ating employment type, occupation, payday, monthly income, education, date of birth, purpose for your loan, gender, marital status, email, type of residence, current address, tsaka yung ating second phone number, pero option na lang siya guys. Then sa emergency contacts guys no, at least 4 contact reference yung ilalagay natin. 4 lang guys yung hinihingi niyang contact reference. Pagdating naman guys sa kanyang identity information, kailangan nating pilapan yung ating first name, middle name, pero option na lang siya guys, last name, ID type, tsaka yung ating ID number. Bali sa ID type guys no, yung mga kailangan nating i-provide na mga valid ID is national ID, SSS, passport, postal, UMID or UMID, voters, driver's license, GSIS ID, TIN, then yung ating PRC at PhilHealth. Anyway guys, pipicturean din pala natin yung front ng ating ID, then handheld ID photo kung saan magpipicture tayo guys na hawak yung ating ID, then selfie verification. Sa withdrawal method naman guys no, kailangan natin mag-provide ng ating payment channel kung saan natin ma-receive yung pera na hiramin natin dito sa loan app na to. Pwede guys yung GCash, PayMaya, GrabPay, MLawiller, RD, tsaka yung bank.
And dito nga guys, na meron ng 1,000 na offer sa akin. And nakalagay guys na loan term niya is 150 days. Pero upon checking guys dito sa kanyang view loan details, dito mo talaga makikita yung kung talagang 150 days ba, kung legit pa talaga na 150 days yung kanyang repayment term. Pero dito guys, no, yung loan amount niya is 1,000. Yung platform service fee niya is 300 pesos. Then yung payment channel fee niya is 25 pesos. So yung total guys, no, na ikakaltas dun sa 1,000 mo is 325 pesos. Then guys, no, dun sa kanyang amount na ma-receive mo lang sa kanya is 675 pesos. So ganun guys kalaki yung kikitain sa'yo nitong loan up na to. Ganun kalaki yung ibabawas niya dun sa 1,000 na hihiramin mo. And upon checking guys, no, sa kanyang first installment or repayment, bali March 5 guys, no, yung due date ko sa kanya. So it means guys, no, hindi siya talagang legit na 150 days, kundi 7 days lang guys yung kanyang repayment term. For me guys, no, hindi na ako nag-expect na 150 days yung kanyang repayment term kasi alam ko na guys yung mga galawan nila, yung mga panluloko na ginagawa ng mga ganitong klase ng loan up. Para ma-push tayo na umutang sa kanila, ilalagay nila guys na 150 days, especially guys no, sa mga borrower na hindi pa aware sa mga ganito, na akala natin 150 days talaga yung kanyang repayment term, pero yung totoo pala guys no, is 7 days repayment lang pala siya. So if ever guys no, na nag-a-apply tayo sa mga ganitong klase ng loan app, busisihin nyo talaga ng mabuti, especially dun sa kanyang loan details, para hindi tayo na-scam ng mga fake na nilalagay nilang 150 days pero ang totoo 7 days repayment lang pala talaga siya. For me guys, no, wag nyo siyang i-download dahil hindi talaga siya recommended na utangan at hindi talaga siya okay kasi sobrang laki guys ng kanyang kaltas. So, yun lang naman guys yung ating topic ngayon. Sana meron kayong natutunan about dito sa panibagong loan app na bagong sulpot na naman sa Google Play Store. Ewan ko talaga kung bagong loan app ba talaga siya or nagpalit lang talaga siya ng kanyang pangalan. Anyway, sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe. Click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching and see you on my next video. Bye!